Alam mo ba na posible kang kumita ng mas malaking pera habang natutulog kaysa sa magtrabaho buong araw? Alam ko mukhang parang magic. Pero hindi ito ganoon. Isang banayad pero malakas na pagbabago sa paraan ng paggamit mo ng iyong isipan. Karamihan ng mga tao ay naniniwala na ang pera ay dumarating lamang sa pamamagitan ng pagsusumikap. Pero paano kung sasabihin ko sa iyo na baka ang sobra-sobrang pagsusumikap ang siyang dahilan kung bakit ka malayo sa pera? Akala mo ba na ang pera ay dumadating lamang sa pamamagitan ng pagsusumikap? Na kailangan mong magtrabaho ng mas mahahabang oras, magsakripisyo ng higit, at mabuhay ng pagod? Tingin ko, ganoon din ako noong mga nakaraang taon at matitiyak ko sa iyo, ang ganitong uri ng pag-iisip ang siyang nagpanatili sa akin na broke sa mahabang panahon. Ang tunay na pagbabago ay nagsimula nang matutunan ko ang isang bagay na simple, pero makapangyarihan. Nagbabago ang lahat kapag binago mo ang paraan ng pagtingin mo sa mga bagay na nasa harapan mo. Ang iyong persepsyon ang siyang nagdidikta ng iyong mga resulta, hindi ang iyong pagsusumikap. Isipin mo ito, maaaring pareho ang sitwasyon sa pinansyal na aspeto ng dalawang tao, ngunit ang isa ay nakikita lamang ang mga utang, kakulangan, habang ang isa naman ay nakikita ang mga oportunidad, ideya, at mga posibilidad. Alin sa dalawa ang sa tingin mo ang mas nakakakita ng pera? Sa isang panahon ng buhay ko, ako ay nalubog sa mga utang, at hindi ko alam kung paano makalalabas mula sa ilalim ng lupa. At isang araw, sa sobrang frustration, isinulat ko ang mga pinakamalaking problema ko sa isang piraso ng papel. Inilagay ko ang papel sa gitna ng mesa, umatras, at tinanong ko, ang problemang ito ba ay nasa akin o nasa papel? Parang walang kwenta, hindi ba? Pero sa mga sandaling iyon, nagawa kong mahiwalay sa problema. Nakita ko ito ng malinaw, ng may emosyonal na distansya. At sa kauna-unahang pagkakataon, nagkaroon ako ng kalayaan na mag-isip tungkol sa solusyon. Naranasan mo na bang gawin ito? Naisip mo na bang tingnan ang mga hamon mo mula sa labas, para bang hindi iyo, para bang ikaw ay isang tagapayo at hindi ang taong nahihirapan dito? Ang simpleng ehersisyong ito ang nagbigay sa akin ng kontrol pabalik. At dito nagsisimula ang magic. Kapag kinuha mo ang kontrol ng iyong persepsyon, binabago mo ang iyong larangan ng mga posibilidad. Lumabas ka sa papel ng biktima at pumasok sa papel ng tagalikha. Naalala ko ang isang hindi seryosong pag-uusap kasama ang kaibigan kong si Peggy Cole. Sinabi niya na nakakita siya ng isang magandang bahay, pero ito ay nagkakahalaga ng 1,000,000 pa kaysa sa kaya niyang bayaran. At sumagot ako, nang hindi iniisip, gawing maliit ang halagang iyon. Tawa siya. Pero seryoso niyang tinanggap iyon. Ilang araw ang lumipas, nagpadala siya sa akin ng email na may ideya, gumawa ng libro at seminar na may ganitong pamagat. At alam mo ba kung anong nangyari? Ginawa namin iyon. Nilikha namin ang event na Make a Million Look Small at kumita kami ng 1,000,000. Iyan ang kapangyarihan ng persepsyon. Maari niyang tiningnan ang halagang iyon bilang isang hadlang, isang hindi malalampasan na limitasyon. Pero pinili niyang makita iyon bilang isang hamon. Muling binago niya ang paraan ng pagtingin niya sa pera. Ilang beses ka nang tumingin sa isang halaga at iniisip mo, imposible ito para sa akin. Ilang beses ka nang sumuko sa isang pangarap dahil tila ito'y sobrang mahal, malayo, o masyadong malaki. Pakinggan mo ito, hindi ang halaga ang masyadong malaki. Ang iyong pananaw ang masyadong maliit. At hindi ito isang kritika. Isang obserbasyon ito. Dahil karamihan sa atin ay pinalaki na may mentalidad ng pagiging maliit. Ang magkasya na lang sa kakaunti. Ang matakot sa pera. Narinig mo na ba ang mga kasabihang ang pera ay hindi tumutubo sa puno, ang mabilis na yumayaman ay mabilis ding maghihirap, o mas mabuti na ang isang ibon sa kamay? Tama ka, lahat ng mga kasabihang ito ay naka-impluwensya sa iyong pananaw. At habang hindi mo ito kini-question, patuloy silang maghahari sa iyong buhay pinansyal nang hindi mo namamalayan. Ngunit ang magandang balita ay ang pananaw ay maaaring baguhin. Ito ay nababago at dapat mo itong sanayin. Maaari kang magsimula ngayon sa pamamagitan ng pagtatanong ng mga bagong katanungan. Imbes na itanong, bakit mahal ito, itanong mo, paano ko ito gagawing abot kaya? Imbes na isipin mo, hindi ito para sa akin, sabihin, ano ang kailangan kong gawin para ito ay maging akin? Kailangan mong sanayin ang iyong isipan upang makita ang kasaganaan kung saan dati ay nakikita mo lamang ang mga limitasyon. At nagsisimula ito sa pagmamasid ng iyong mga iniisip ng may kamalayan.
Dahil ang lahat ng nakikita mo sa labas ay isang tuwirang refleksyon ng imaheng mayroon ka sa iyong sarili. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga taong naniniwala sa kanilang kakayahang pinansyal ay may 4 na beses na mas mataas na tsansa na mapabuti ang kanilang buhay kumpara sa mga taong nakakaramdam ng kakulangan. Hindi ito mahika. Ito ay neuroagham. Ito ay tungkol sa kung paano tumutugon ang iyong utak sa kung ano ang pinaniniwalaan mong posible. Kaya't sa susunod na titingnan mo ang iyong bank account, isang oportunidad o isang pinansyal na hamon, huminto ka. Huminga. At itanong mo sa sarili mo, nakikita ko ba ito gamit ang mga mata ng takot o ng posibilidad? Dahil ang simpleng pagbabagong ito, ang pagpapalit ng lente, ay maaaring magbago ng paraan kung paano dumadaloy ang pera sa iyong buhay. At tandaan, lahat na ngayon ay tila hindi maaabot, maaaring maging maliit na lang sa hinaharap kung babaguhin mo ang paraan ng iyong pananaw. Ang kumita ng pera habang natutulog ay maaaring tunog na pantasya para sa marami. Ngunit nandito ako upang sabihin sa iyo, hindi lang ito posible, ito ay mas madali kaysa sa iniisip mo. Dahil hindi ito nagsisimula sa pera, ni sa mga negosyo na mahirap paniwalaan. Nagsisimula ito sa paraan ng iyong pag-iisip. Ang iyong isipan ay hindi natutulog. Kahit habang natutulog ka, patuloy itong nagtatrabaho, nag-aayos ng mga iniisip, pinoproseso ang impormasyon, at naghahanap ng solusyon. Ngayon, kung alam mong iprogram ang iyong isipan bago matulog, patuloy itong maglilikha para sa iyo habang ikaw ay natutulog. At dito nangyayari ang mahika. Karamihan sa mga tao ay nahihirapang matulog habang iniisip ang mga utang, ang mga alitan sa araw, at ang mga pangamba para sa hinaharap. Pinapalakas nila ang kanilang subconscious ng takot, pagdududa, at kakulangan. At alam mo ba? Ang mga ito ay nagiging realidad. Gumigising sila na dala pa rin ang parehong bigat, parehong problema, at walang bagong ideya. Ngunit kung ikaw ay matutulog na may isang makapangyarihang tanong sa iyong isipan, tulad ng, paano ko madaragdagan ang kita gamit ang mga kaalaman ko? Paano ko magiging mas kapaki-pakinabang sa mas maraming tao nang hindi nagtatrabaho ng mas maraming oras? O kaya naman, ano ang maaari kong likhain ngayon na magbabayad sa akin bukas? Ino-orient mo ang iyong isipan upang maghanap ng mga sagot, kahit habang natutulog. Marami sa mga pinaka-lucrative na ideya ko ay hindi nanggaling habang ako'y nagtatrabaho sa harap ng isang spreadsheet. Dumating sila habang ako'y nagpapahinga, disconnected mula sa pagsusumikap, at nasa isang estado ng pagtanggap. Hindi ito coincidence. Ito ay agham. Ipinakita sa mga pag-aaral ng neuroscientist na si Matthew Walker na ang pagtulog ang pinakamagandang oras para mag-connect ng mga ideya na parang hindi magkakaugnay, na nagdudulot ng malalakas na insight sa pagiging malikhain. Ibig sabihin, kung magtatanim ka ng tamang ideya bago matulog, maaaring magising ka na may solusyong milyonaryo. Isa na dito si Warren Buffett, isa sa pinakamalaking investor sa kasaysayan, bilang malinaw na halimbawa. Hindi siya tumatakbo para maghabol ng pera. Naglalaan siya ng oras bawat araw para mag-isip, mag-aral, at magplano ng mga estratehiya para sa pamatagalan. Ang kanyang pera ay nagtatrabaho para sa kanya, kahit natutulog siya. At lahat ng ito ay dahil alam niyang gamitin ang isipan bilang pinakamahalagang asset na mayroon siya. Ngayon, tingnan mo ang iyong buhay ngayon. Lahat ba ng ginagawa mo ay nakadepende sa oras mo? Ibinibenta mo ba ang oras mo kapalit ng pera? Napansin mo na ba na may limitasyon ang modelong ito? Mayroon ka lamang 24 na oras sa isang araw. Hindi mo ito kayang padamihin. Pero kaya mong padamihin ang mga ideya. Kaya mong lumikha ng isang bagay at bayaran ka para dito ng 1,000, 5,000 o hanggang 1,000,000 beses. Maaaring ito ay isang kurso, isang libro, isang awit, isang nakarecord na konsultasyon, isang digital na solusyon, isang automated na sistema. Naisip mo na ba kung paano ang iyong kaalaman ay maaaring maging isang asset na naglalabas ng paulit-ulit na kita? At narito ang isang bagay na hindi mo pa naririnig, hindi mo kailangang maging eksperto sa lahat ng bagay. Ang kailangan mo lang ay maging kapaki-pakinabang. Kung may alam kang bagay na hindi alam ng iba, mayroon ka ng halaga. Kung kaya mong lutasin ang isang problema na kinahaharap ng mga tao araw-araw, may ginto ka sa iyong mga kamay. Ang sikreto ay nasa pagbabago ng focus, mula sa pisikal na pagsisikap, papunta sa malikhain na katalinuhan. Narinig mo na ba ang kasabihang madaling pera? Mayroon itong negatibong kahulugan, hindi ba? Ngunit ang totoo, hindi kailangang mahirap ang pera.
Ang mahirap ay ang patuloy na paggawa ng hindi epektibo. Ang mahirap ay ang patuloy na pagsasakripisyo ng kalusugan, oras, pamilya para sa isang bagay na nagbabalik lamang ng pagkakakulong sa iyo. Naranasan ko ito mismo. Sa loob ng mga taon, paulit-ulit kong ginagawa ang parehong mga pattern. Sobra ang trabaho at kaunti ang kita. Pagod na natutulog paggising sa parehong lugar. Hanggang sa napagtanto ko, ang aking isipan ang pinakamalakas kong kasangkapan at hindi ko ito ginagamit ng tama. Nagsimula akong mag-aral tungkol sa kapangyarihan ng pag-isip, ang reprogramming ng subconscious, at mga pattern ng perception. At dito ko nagsimulang magdisenyo ng bagong landas. Isang landas kung saan ang mga ideya ay nagdudulot ng galaw. Kung saan ang aking enerhiya ay lumilikha ng mga solusyon. Kung saan ang pera ay hindi na isang pabigat kundi isang resulta. Nais kong mag-isip ka ngayon. Ano ang maaari mong likhain isang beses, ngunit magpapatuloy na magbigay ng halaga sa mga taon? Marahil ito ay isang bagay na alam mong magaling kang gawin. Marahil isang kwento na maaari mong ikwento. Marahil isang kasanayan na hindi mo pa napapansin na mayroon ka. Magsimula ka ng mag-imbestiga tungkol dito. At gabi-gabi, bago matulog, punuin mo ang iyong isipan ng paghahanap na ito. Palitan ang pagkabahala ng intensyon. Bago matulog, sabihan mo ang iyong sarili, ang aking isipan ay lumilikha ng mga solusyon na magpapalaya sa akin sa pinansyal na aspeto. Habang ako'y natutulog, ang mga ideya na kumikita ay nabubuo. Maaaring mukhang kalokohan ngayon. Maaaring magmukhang esoteriko na masyado. Ngunit hamunin kita na gawin ito ng 7 magkasunod na gabi. At pagkatapos, ikwento mo sa akin kung pareho pa ang iyong iniisip. Akala mo magiging mahika kapag nakita mo ang mga resulta. Ngunit ang iyong isipan lamang ang tunay na magtatrabaho para sa iyong kapakinabangan. Kahit habang natutulog ka. Napansin mo ba kung paano ang ilang tao ay tila may lahat ng bagay na dapat magtagumpay, ngunit patuloy pa ring nagkakandara pa, paikot-ikot, at laging nakakulong sa parehong estado ng pananalapi? Nag-aaral sila, nagsisikap ng husto, may mga magagandang ideya, ngunit hindi talaga dumadaloy ang pera. At kahit gaano pa nila subukan, may isang bagay na palaging mukhang mali, kulang, o napuputol. Alam ko ang ganitong kalagayan dahil ako mismo ay naranasan ko ito. Ngunit natuklasan ko ang isang bagay na nagpalaya sa akin, ang problema ay hindi ang ginagawa ko. Ang problema ay ang mga paniniwala ko tungkol sa aking sarili. Sa likod ng bawat matinding problema sa pananalapi, kadalasan ay may mas malalim na ugat, isang lihim na paniniwala ng hindi pagkakaroon ng karapat-dapat. At ang paniniwalang ito ay kumikilos ng tahimik. Hindi mo ito agad namamalayan. Ngunit sinisira nito ang bawat desisyon, bawat pagkakataon upang umunlad. Ilang beses mo na bang nasabi, masyado akong mahina para dito? Hindi ko kaya mamuhay ng ganito. Ang mga mayaman ay iba sa atin. Ang mga salitang ito ay hindi lamang basta mga kaisipan. Sila ay pahayag ng iyong imahe sa sarili. Ang katotohanan ay hindi mo kayang panindigan ang isang buhay na lampas sa imahe na mayroon ka ng iyong sarili. Kung sa kaibuturan ay hindi mo iniisip na karapat-dapat kang kumita ng mas marami, mamuhay ng sagana, magkaroon ng kaginhawahan ng walang kasalanan, sisirain mo ang lahat ng magdadala sa iyo patungo rito. Naaalala ko pa ang eksaktong sandali nang mangyari ito sa akin. Matapos kong kumita ng aking unang malaking halaga ng pera, may isang bahagi sa aking sarili na nagsimulang hilahin ako pabalik. Pakiramdam ko ay hindi komportable sa halagang pumapasok. Pakiramdam ko ay parang impostor. At hindi ko namamalayan, nagsimula akong gumawa ng maling desisyon, tinanggihan ang mga pagkakataon, at nahulog sa mga problema na ako mismo ang naglikha. Hanggang isang araw, tumigil ako at hinarap ang katotohanan, lumalayo ako sa tagumpay dahil hindi ko iniisip na karapat-dapat ako dito. At hindi ako nag-iisa. Maraming mga tanyag na tao ang nagsalita tungkol dito. Ibinunyag ng aktres at host na si Oprah Winfrey sa mga interview na ipinagpaliban niya ang tagumpay na narating niya dahil naniniwala siyang hindi siya karapat-dapat dahil sa hirap ng kanyang kabataan. Sabi niya, bitin siya ng guilt dahil nalampasan niya ang mga hadlang na hindi nagawa ng iba. At ito halos magdulot ng pagkawala ng lahat. Pero nang magsagawa siya ng malalim na pagbabago sa kanyang imahe sa sarili, nagsimula siyang magtagumpay ng walang kasalanan. Ngayon tanungin kita, nakakaranas ka ba ng guilt sa pagkakaroon ng higit pang pera? Naranasan mo na bang bawasan ang iyong mga pangarap para hindi makaabala sa iba?
Natakot ka na bang magtagumpay at mawalan ng pagmamahal o paghanga mula sa mga tao sa paligid mo? Ang mga takot na ito ay mas karaniwan kaysa sa iniisip mo. At marami sa mga ito ay minana. Nagmula ito sa pagkabata, sa paraan kung paano pinag-uusapan ng mga magulang mo ang pera, sa mga kwentong narinig mo sa paaralan, sa mga simbahan, sa telebisyon. Ang mga salitang tulad ng marumi ang pera ay naghihiwalay sa mga tao. Ang mayaman ay mayabang, ay nagtanim sa iyo ng ideya na para maging mabuting tao, mas mabuting maging mahirap. Ngunit ito ay isang bitad. Dahil kapag naniniwala kang ang pera ay nagiging sanhi ng kasamaan, nagkakaroon ka ng tensyon sa pagitan ng nais mong magtagumpay at ang nais mong manatiling mabuting tao. At ang tensyon na ito ay magpapatigil sa iyo. Pinapatunayan ito ng agham. Ipinapakita ng mga pag-aaral sa neuroeconomics na kapag ang isipan ay naugnay ang kayamanan sa pagkakasala o panganib, ang utak ay nag-a-activate ng mga bahagi na kaugnay ng takot, katulad ng mga reaksyon na nararamdaman natin kapag tayo ay nararamdamang may banta. Ibig sabihin, para sa marami, ang kumita ng pera ay nag-a-activate ng isang sistema ng proteksyon sa emosyon. Kaya't marami sa kanila ang tumatanggi sa mga oportunidad nang hindi nila namamalayan. Sila mismo ang nagiging sagabal sa kanilang sarili. Ngunit maaari mong baguhin ito. At ang lahat ay nagsisimula sa malalim na pag-unawa na hindi lamang ikaw ay may kakayahang umunlad, kundi nararapat din dahil kung mas maraming pera ang nasa kamay ng mga mabubuting tao, mga may malay at mapagbigay, mas magiging maganda ang mundong ating binubuo. Ang pera ay hindi binabago kung sino ka. Ito ay nagpapalawak lamang. Kung ikaw ay makatarungan, magiging mas mapagbigay ka pa. Kung ikaw ay malikhain, bibigyan ka nito ng pagkakataong lumikha pa. Kung ikaw ay mahilig tumulong, bibigyan ka nito ng paraan upang baguhin ang buhay ng iba. Kaya't ang tamang tanong ay hindi, karapat-dapat ba ako sa lahat ng ito? Ang tamang tanong ay, ano ang maaari kong gawin sa lahat ng kabutihang ito? Ang pagpapalit ng pananaw na ito ay nakapagpapalaya. Dahil sa sandaling maunawaan mong karapat-dapat ka, hindi lang dahil sa mga bagay na iyong ginagawa, kundi dahil sa kung sino ka, ang pera ay hindi na isang labanan. Ito ay nagiging isang natural na resulta ng iyong pinakamasigasig na pagpapahayag ng sarili. Hindi mo kailangang magpatunay ng anumang bagay sa sinuman. Hindi mo kailangang magpaliwanag. Kailangan mo lamang payagan ang iyong sarili. Payagan mong umunlad. Payagan mong mangarap ng malaki. Payagan mong maging masaya ng may kagaanan. At maniwala ka, kapag pinayagan mong mangyari ito, ang buong mundo ay magsisimulang makipagtulungan sa iyo. Magbubukas ang mga pinto. Lilitaw ang tamang mga tao. At ang lahat ay magiging maayos. Hindi ito dahil sa mahika kundi dahil tumigil ka na sa paglilimita sa sarili. Nais kong hamunin ka. Ngunit bago yon, sagutin mo ako ng tapat, ilang beses ka na bang nagpasya na baguhin ang iyong buhay, ngunit bumalik ka sa parehong gawain isang linggo pagkatapos? Nangyayari ito dahil karamihan ng mga tao ay kumukonsumo ng kaalaman, ngunit hindi nila ito ina-apply. At ang tunay na pagbabago ay hindi nangyayari sa pamamagitan ng kung ano ang alam mo, kundi kung ano ang ginagawa mo sa mga natutunan mo. Kaya't ngayon, nais kong magmungkahi ng isang praktikal, simpleng, ngunit labis na makapangyarihang hakbang. Sa susunod na 7 araw, bawat gabi bago matulog, nais kong gawin mo lamang ito. Isara ang iyong mga mata saglit at ulitin ng tahimik sa iyong isipan ang sumusunod na tanong. Paano ko kikitain ng mas madami ang pera habang ginagawa ang aking mga gustong gawin ng magaan at malikhain? Hindi mo kailangang pilitin ang sagot. Huwag magpumilit mag-isip ng sobra. Magtiwala lamang sa proseso at hayaang mag-etyo ang tanong na ito sa iyong isipan habang ikaw ay natutulog. Ang mangyayari ay ang iyong subconscious, na hindi natutulog, ay magsisimulang magtrabaho ng tahimik. Magsisimula itong magtipon ng mga piraso, mag-ugnay ng mga ideya, maghahanap ng mga paraan na hindi kayang makita ng iyong malaytao, abala at puno ng inay na isipan sa araw. Ang maliit na ehersisyong ito ay gumagana tulad ng isang binhi. Sa simula, tila wala namang nangyayari. Ngunit sa loob, sa hindi nakikita, ang iyong isipan ay nag-organisa. At bigla, kapag hindi mo inaasahan, lilitaw ang isang ideya. Magkakaroon ng isang insight. Isang hindi inaasahang imbitasyon. At doon mo mapapansin na ang nagbago ay ang iyong frequency. Nakasabay ka sa kung ano ang dati nang naroroon para sa iyo, ngunit hindi ito maaabot ng iyong lumang pananaw. Alam mo, karamihan ng mga tao ay nabubuhay sa otomatikong mode.
Sila'y gumigising at agad na sumusubok tapusin ang mga gawain, mga kagyat na pangangailangan, at mga panlabas na obligasyon. Hindi sila tumitigil kahit saglit upang makipag-usap sa kanilang sarili, alamin kung ano ang talagang nais nila, o mag-isip ng malikhain. At sa huli, dumaan ang mga taon na paulit-ulit lang ang kanilang buhay, nagbabago lang ang mga paligid, ngunit hindi ang kabuuan. Sinasabi nila, wala akong oras para mag-isip, pero ang totoo, ang kakulangan sa pag-iisip ang nagiging dahilan upang hindi magbago ang lahat. Ang hamong ito ay tungkol doon. Tungkol ito sa pagbabalik sa iyo ng kontrol. Upang ilagay ka muli sa posisyon bilang may akda ng iyong sariling kwento. At magugulat ka sa mga mangyayari kapag pinili mong gamitin ang iyong isipan bilang kakampi, at hindi bilang imbakan ng mga alalahanin. Ako mismo ay nagsasagawa ng ganitong ehersisyo hanggang ngayon. At maari ko itong sabihin ng buong tiwala, ang mga sandali ng pinakamalaking pag-unlad sa aking buhay, sa aspeto ng pananalapi at personal, ay nangyari kapag binigyan ko ng espasyo ang aking intuisyon, ang aking pag-unawa, ang aking paglikha. Hindi ito nangyari noong ako ay abala. Nangyari ito nang ako ay mas konektado sa aking sarili. At narito ang magandang balita, pinapatunayan ito ng agham. Ipinakita ng mga pag-aaral mula sa Universidad ng California na ang utak ng tao ay may kakayahang mag-access ng mas malalim na antas ng pagkamalikhain at paglutas ng problema kapag tayo ay nakarelax, lalo na sa mga sandali bago tayo matulog. Ibig sabihin, isang mahalagang pagkakataon na sayang kung hindi magagamit ng tama. Kaya't kung tatanggapin mo ang hamong ito, gawin ito ng may layunin. Hindi tulad ng isang eksperimento na ginagawa dahil sa kuryosidad, kundi tulad ng isang desisyon na magbago upang mabuhay ng iba. At kapag dumating ang mga ideya, dahil tiyak na darating sila, itala mo. Huwag itapon kahit ano. Kahit na ito'y mukhang simple o kakaiba. Ang malalaking ideya, minsan, ay dumating na nagtatago bilang mga simpleng patak ng liwanag na walang halaga. Ganito ang nangyari sa akin. Nagkaroon ako ng isa sa mga pinakakumikitang ideya sa buhay ko sa isang sandali ng pagpapahinga. Nagbabasa ako, nagpapahinga, nang pumasok sa aking isipan ang isang insight kung paano turuan ang mga tao ng praktikal na pag-unawa. Naging isang kurso iyon, pagkatapos ay naging isang seminar, at kalaunan, naging isang pinagkukunan ng kita na tumagal ng ilang taon. Lahat ito ay nagsimula sa isang tanong. Simple, tapat, at makapangyarihan. Kaya bago ka matulog ngayon, alalahanin mo, handa na ang iyong isipan. Aktibo na ang iyong kapangyarihan. Kailangan mo na lang ituro ang tamang direksyon. Tinatanggap mo ba ang hamong ito? 7 gabi. Isang tanong. Isang bagong resulta. At pagkatapos nito, hindi ko naduda na magsisimula kang isipin na lahat ng ito ay isang uri ng mahika. Pero ito ay ikaw lamang, sa wakas, na ginagamit ang potensyal na laging nariyan sa loob mo. Ang paraan ng iyong pagtingin sa pera, sa iyong sarili, at ang paggamit ng iyong isipan ay kumpletong nagtatakda kung ano ang makakamtan mo sa iyong buhay. Hindi ito tungkol sa pagtatrabaho ng higit. Ito ay tungkol sa mas mabuting pag-iisip, mas ibang pakiramdam, at paggawa batay sa isang bagong kamalayan. At ngayon na nagsimula na ang bagong pananaw na ito sa iyong isipan, oras na upang magpatuloy. Ang susunod na video na lalabas sa iyong screen ay magdadala pa sa iyo ng mas malalim sa paglalakbay na ito. Ito ang susunod na hakbang sa iyong pag-unlad upang maging 1% na mas mabuti kaysa sa kung sino ka ngayon. Salamat sa pagiging kasama ko. Hinihintay kita doon.